Ang tanong ko po ay may kinalaman sa Trinity. Sabi dun sa sa John 10:30, mababasa po natin na ang Diyos at si Kristo ay iisa. Isa. Kung saan mabasa sa English, di ba? Hindi ibig sabihin, isa lang yun. Paano natin masasabi na ito ay dalawa? O yung Trinity, paano natin papaliwanag yung tatlong persona ng kadyusan? Sabi po doon sa John 10:30 daw, ayan, ako at ang Ama ay iisa. Ayan. So, at dito po ay meron ngang mga nalilito. At kung babasahin natin yung English niyan, I and my Father are one. Aba, ay nakakalito ka nga naman. One, pero plural. Kasi yung are, plural. Pero yung one, singular. O paano nga naman natin i-explain yan? So ganito po yan mga kapatid, totoo. Kasi ganito, pagka pinag-usapan ho natin yung Godhead or Kadyusan, ito po ay hindi natin kayang arukin. Kung ano lamang po ang nakasulat sa Biblia, yun lang po yung ating pagbabasihan. Hindi ho tayo pwedeng lumampas. Ito pong talatang ito na singular pero plural, hindi natin pwedeng tutulan kasi nakasulat yan eh. Ang kailangan po natin ay unawain kung papaano naging ganon. Yun nga, sabi lalo na, kung dinagdagan pa ng isa, tatlo na. Ang nabanggit ng ating kapatid, napansin ko na meron po doong isang word na nagpapalito. Yung salitang isa, one. Isa or iisa. Ang Diyos ay iisa. Pero bakit binabanggit ho Trinity? Na tatlo. Ngayon, tingnan po natin mga kapatid ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kung ating babasahin ho yung Juan 17:3, ay mahalaga po na alam natin tama ang ating pagkakilala tungkol sa Diyos. Kasi sabi po dyan, ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. So, ang pagkakilala sa iisang Diyos na tunay ay may kinalaman sa buhay na walang hanggan. Kaya lang, nakakalito na naman. Kasi sabi ng Panginoon, ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Hindi naman period. Kama, may karugtong at siyang iyong sinugo. Pag kama, hindi ho yan tapos doon. Yung karugtong niyan kasama doon sa isang Diyos na tunay. O kaya, ako at ang Ama ay iisa. Ito naman isang Diyos na tunay. At kasama yung sinugo. Isang nagsugo at isang sinugo. Ngayong gabi ay gagamitin po natin, mga kapatid, yung tinatawag na biblical interpretation. Kukunin ho natin yung Trinity ayon sa Biblia at gagamitin natin yung biblical interpretation kasi kung hindi ho natin ibabase sa Biblia yung ating interpretation, mawiwindang tayo. Dahil iba po yung ating takbo ng isip kaysa sinasabi ng Biblia. Sa eskwelahan, ang natutunan natin, 1 + 1 = 2. +1, 3 na yun. Kaya lang mga kapatid, sa Bible ay may mga talata na hindi ganun ang ibig sabihin. Halimbawa, Genesis chapter 2 verse 24. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Ayan na naman sila pero isa. Kaya talagang malilito ka mga kapatid kung hindi natin ibabase sa kung ano sinabi ng Biblia. Pakinggan niyo po mabuti mga kapatid doon sa mga nalilito o hindi. Para yung hindi nalilito, ma-explain natin mabuti sa mga magtatanong sa atin. At doon sa malilito, ay maintindihan na natin ngayon. O ngayon, ito po yung sinasabi natin kahalagahan ng biblical interpretation. Hindi tayo mag-i-interpret sa talata, kundi let the Bible interpret itself. Hayaan natin na ang sumulat ng Biblia ang magpaliwanag sa atin kung ano ang ibig sabihin. Gagamitin natin yung process or tamang proseso kung paano natin siya uunawain. Itong talatang ito, mga kapatid, ay ginamit or sinipi ng ating Panginoon. Ang sabi dyan, yung dalawa, yung lalaki at babae ay magiging isang laman. Ay hindi kahit anong gawin natin, kahit magbalibaliktad tayo sa, hindi talaga isa yung mag-asawa Dalawa talaga yan. At ito pa yung mas matindi. Sa Mateo 19, 5 hanggang 6, ganito sa
sinasabi. At sinabi, ito po kinote ng ating Panginoon doon sa Genesis chapter 2 verse 24. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikipisan sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. O yun din yun. Yung dalawa magiging isang laman. At ang sabi po sa talatang 6, kaya nga hindi na sila dalawa. Paano natin matatanggap sa ating makataong kaisipan ngayon? Yung natutunan po natin. Isa? Paano nangyari yun? Nag-aaway pa nga yan. Nagsasampalan pa nga minsan. Tapos isa? Di ba? Kaya dito ho, marami po talaga ang nalilito. At ang pinapagsama ng Diyos ay huwag paghihiwalayin ng tao. Parang sinabi, pag sinabi ng Diyos isa, huwag mong sabihin dalawa. Ibig sabihin, may salitang isa sa Biblia na hindi ang pinag-uusapan ay numerical number or absolute number. Ayan, yan natin na uunawain yan, mga kapatid. Ngayon, bukod dito sa talatang ito, may binanggit pang ating Panginoon doon sa Juan 17:11. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan. At ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa. Naku, patay na. Kanina, dalawa. Tapos naging tatlo, yung Holy Spirit, isama natin. Ngayon, 12 na talaga yan. Kasi kung titingnan ho natin, special prayer po ito ng ating Panginoon sa kanyang 12 disciples. Ay, ang 12 daw, dapat maging isa. Nagaya naman niya at ng Ama. Nakita ho natin dito, pag sinabing ang Diyos ay iisa at ako at ang Ama ay iisa, hindi pala numerical ang pinag-uusapan, hindi absolute number. Kasi yung 12 disciples, gusto rin ng Panginoon maging isa. 12 nga Ibig sabihin, nagkakaroon na tayo ng idea ngayon na pag sinabing isa, huwag natin ipilit na isang isa talaga. Kasi yan ang sinasabi ng Biblia. Biblical interpretation. Lalo na po ito, verse 20 to 22. Same chapter. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Dinagdagan pa. Hindi lang pala 12. Kundi pati yung mga kasama na tayo dyan. Maging isa. Nako, ilan ang Seventh-day Adventist sa buong mundo? 22 million. Ay, isa lang yan. So ngayon, pagka naigagay tayo ng ganong interpretation, nawawala na yung ating confusion unti-unti. Di ba? Na pag sinabing isa sa Bible, hindi lahat ganon. Ito ba? 21. Upang silang lahat ay maging isa. Nagaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo na sila na may sumaatin upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. 22. At ang kaluwalhatian sa akin ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Di maliwanag na ngayon yung pagiging isa ng Ama at ni Kristo kagaya ng pagiging isa ng mga alagad. Ibig pong sabihin, unity. Kaya nga, ang salitang Trinity, tatlo na nagkakaisa. Tri-unity. Ang tawag po dito ng mga scholar ay term of convenient para ma-explain kung ano yung tinutukoy. Pag sinabing Trinity, ito yung Ama, Anak, at Espiritu. Tatlo yan. Pag binawasan mo yan, tunity na. Binawasan pa ng isa, onity na yan. So, ganun lang kasimple po, mga kapatid. Ngayon, sasabihin ng iba, wala sa Biblia ng term na yan. Hindi naman po, kung wala sa Biblia ang termino, ay hindi na totoo. Dami-daming totoong umiiral ngayon, wala sa Biblia. Nakabasa ba kayo ng cellphone sa Bible? Wala. Pero ginagamit mo naman. Computer, meron ba? Wala. Internet, wala rin. Diba? Isa pang ginagamit ng mga theologian. Incarnation, wala rin yan sa Biblia. Pero anong ibig sabihin? Yung pagkakatawang tao ng Panginoon. Millennium, wala rin sa Bible niyan. Wala rin. Pero ang ibig sabihin, 1,000 years. Rapture, wala rin sa Bible niyan. Pero pinapaniwalaan ng marami. Ang mahirap nun, yung ayaw sa Trinity kasi walang mabasa, naniniwala naman sa rapture. Wala rin namang mabasang ganon. So, sa pag-aaral, mga kapatid, ay mayroon pong binubuong termino para i-describe yung katotohanan na nakita nila sa Bible. Okay? Ngayon, yung Trinity, ito ay binubuo
ng Father, Son, and Holy Spirit as three person in one Godhead. Kaya ito yung sinasabi po natin, hango siya sa dalawang salita. Trio, ibig sabihin tatlo, at unity. Ama, Anak, at Espiritu. Hindi naman kanya-kanyan. Hindi rin niya nagkukontrahan. Ay di nagkakaisa. Ay di Trinity. Mahirap ba yun? Nagkakaisa naman sila eh. May tututol ba na hindi naman sila nagkukontrahan? Nagkakaisa. Sino nagkakaisa? Tatlo. Ay di trio na may unity. Yan ang Trinity. O yan, di ba? Maliwanag. Ang dali lang po i-explain actually. Ngayon, tingnan natin. Pag sinabing Trinity kasi, exclusive lang po ito sa tatlo. Dahil sila po yung may attribute or katangian na pasado doon sa tinatawag pong pagiging Diyos. No? Pagiging Diyos. Mamaya pag-aralan po natin. Ngayon, tingnan ho natin. Huwag natin kalilimutan yung sinasabi nating biblical interpretation. Huwag ho self-interpretation. So, hindi ho katuwiran na porque mahirap unawain ay hindi na totoo. Kasi sasabi na, ang alam kong 3-in-1 kape. Bakit? Kape ba yung Diyos? Ginawa pang katatawanan eh. Hindi niya alam na pinagtatawanan yung Diyos. No? Kaya kung ipapaliwanag ng isang tao ang kadyusan na napakalinaw. Halimbawa, may nag-explain na napakadaling intindihin. Sabi ng iba, sa amin ang Diyos, iisa. Napakadaling intindihin. Isa lang talaga. Kahit bata, naintindihan. Hindi yan kasi naaarok ng bata. Ang Diyos, hindi kaya natin arokin bilang tao. Limited yung ating kaalaman. Hindi ho natin pwedeng arokin. Meron lang pong nakakaarok, pagpapaliwanag sa buong kapuspusan ng kadyusan. Unang Korinto 2:10-11. Ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay. Oo, ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Ayan, pumasok ng Espiritu. Ang makakapag-explain lamang tungkol sa kadyusan ng buong buo ay ang Espiritu o yung banal na Espiritu. Talatang 11. Sapagkat sino sa mga tao ang nakakakilala ng mga bagay ng tao, kundi ang espiritu ng tao. Tama naman. Pag tao sa tao, may explain natin yung tao. Pareho natin yun na nasa kanya. Gayon din naman, ang mga bagay ng Diyos ay hindi nakikilala ng sinuman, maliban na ng espiritu ng Diyos. Kaya siya ay pumasok ho doon sa Godhead, kadyusan, bilang third person of the Godhead, yung Holy Spirit. Maraming talata sa Bible. Ngayon, pasadahan ho natin mga kapatid, yung mga salitang isa. Kasi dapat maintindihan po natin yung salitang one or isa. Tingnan po natin. Yung only one God sa Bible, sa Old Testament, yan ho ang mga verses. Nakasulat ho dyan yung Tagalog, isa. Sa English ay one, may only pa. Yan po yung mga talata. Sa New Testament naman, ay iyan naman po. Meron pong pareho, siyam din na talata. Yan po yung salitang one. Ngayon, ganito yan. Yung translation sa English na one, sa Tagalog ay isa. Ang original na lingwahe niyan sa Hebrew, hindi lang isang term. Sapagkat meron pong dalawang word sa Hebrew Bible na ang salin ay pareho lang, isa or only. Ang Hebrew word ng una ay yakid. Ang pangalawa ay ikad. Ang translation nito, pareho lang, isa or one. Kaya ngayon, magpoproblema ka kung ano ba yung pagkakasalin din ng one, ano ang original na lingwahe niyan. Yakid or ikad. Bakit natin kailangan malaman ito? Ito po yung susi talaga. Para hindi tayo malito. Para mawala po yung sa atin yung kalituhan. Tingnan nga natin ang explanation. Yung number one, yung yakid, mga kapatid, ayan po yung Hebrew word mismo na hindi mabasa. At yung pong yakid. Ang ibig pong sabihin ng yakid. Ang ibig pong sabihin ng mga salitang ito, number one, only one, solitary, one. Isa pong adjective. Sa 1A, nandun uli yung word na only, iisa, unique, natatangi, one. Okay. At 1B, solitary. Ibig sabihin ay nag-iisa. At 1C ay only begotten son. Bugtong na anak. Doon ho ginamit yan. Pag sinabing yakid pala, talagang walang ibang kasama. Siya lang. Kay bugtong nga. So tandaan ho natin, anong ibig sabihin ng yakid? Absolute one. Isang-isa talaga. Okay? Magbasa tayo ng talata, mga kapatid. Anong talata? Ayan. Genesis chapter 22, verse 2, 12, and 16. Dito natin makikita na nandyan ang original, yung salitang bugtong, ang Hebrew word niya ay yakid. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak
ang iyong bugtong na anak na si Isaac. So, Yakid ang ginamit dyan. Sa verse 12, at sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. So, nandyan uli mga kapatid, bugtong, isang-isa lang. Na verse 16, nandyan po uli yung salitang bugtong. Diyan ho, ginamit yung salitang Yakid. Okay? So, tingnan nyo po mga kapatid ha, pansanin niyo po mabuti. Isa pang talata na Yakid. Bakit Yakid ang binamit ho dito? Kasi isa lang ang Isaac na binabanggit na anak ni Abraham. Sa Zacarias chapter 12 verse 10, at aking bubuhusan ang sangbahayan ni David at ang mga mananahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daing, at sila magsisitingin sa akin na kanilang pinaglagpasan at kanilang tatangisan siya na gaya ng pagtangis sa bugtong na anak, at magiging kapanglawan sa kanya na parang kapanglawan sa kanyang panganay. Ito naman yung prophecy tungkol sa ating Panginoon. Bugtong din. Walang ibang Kristo talaga. Kaya ang Hebrew word niya ay Yakid. Okay? How about yung Ikad na binabanggit po natin? Yung Ikad, ibig sabihin ay united. Pag sinabing united ay nagkakaisa. Wala namang united na sulo. Tama po ma'am? No, wala hong united na nag-iisa talaga. Pag sinabing united ay may kasama. At ito po ang kagandahan, yung Ikad, ito yung ginamit pagtukoy sa Diyos, dun sa tinatawag na Shema. Pag sinabing Shema, ito po yung address sa Panginoon. Deuteronomio 6:4. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon natin, Diyos ay isang Panginoon. So, yung Panginoon daw ay isang Panginoon. Ikad. So, yung isang Panginoon dito, yung isang Diyos dito, ay hindi singular, hindi nagsusulo, hindi bugtong. Kasi ikad ang ginamit. Paano natin napatunayan na hindi nga talaga yan nagsusulo, mga kapatid? Gagamit ho tayo ng mga halimbawa. Ikad in reference to people. Gagamit tayong talata, ginamit ba ang ikad patungkol sa tao? Meron po. Yung ginamit natin kanina, 2:24 ng Genesis. Kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. So, dalawa naman talaga isang lalaki, isang babae. Pero bakit isa? Ikad. Kaya hindi nga sulo. Okay? So, nung tawagin na ang Diyos ay isa, ikad. Hindi sulo. Kasi, kagaya ng mag-asawa, hindi talaga isang tao lang yun. Dalawa yun eh. Sabi nga natin, nag-aaway pa nga yan. Paano isa yan? Di ba? So, inagay po tayo ng mga talatang ito. Ito pa, chapter 42, verse 11. Kaming lahat ay anak ng isa. Ikad ho yan ang Hebrew word. Anak ng isa lamang lalaki. Kami ay mga taong tapat. Ang iyong mga lingkod ay hindi mga tiktik. Bakit ginamit yung anak ng isa lamang lalaki? Pero ang ginamit, ikad. Kasi wala namang nanganganak na lalaki, tas walang asawa. Pag sinabing ikad, sabi doon kayo na, mag-asawa yon. Kaya pag sinabing anak ng isa lamang lalaki, self-explanatory yan. Na yung isang lalaki, may asawa yon. Anak sila. Kaya wala na ba dapat tayong iduda na ang Diyos isa? Bakit may tatlo, may dalawa? Kasi nga, may mga talata sa Biblia, bagaman binanggit na isa, pero hindi naman talaga isa. Okay? So, tingnan po natin. Ikad in reference to things, sa mga bagay. Genesis chapter 1 verse 5 muna. At tinawag ng Diyos ang liwanag na araw, at tinawag niya ang kadiliman na gabi, at nagkahapon at nagkaumaga ang unang araw. Yung una, yung first, ay ikad. Na ang ibig pong sabihin, yung kauna-unahang araw, isang unang araw, ikad. Bakit ikad? Ang sabi dyan, may dalawang component, may dalawang bahagi. Ano yon? Dilim at liwanag. Hindi ho isang araw, puro dilim. Wala. Puro liwanag. Hindi isang araw yon. Kalahati lang yon. Ang isang araw composed of dark and light, night and day. Pero ilang araw yon? Isa. So sa Bible, napakadali hong maintindihan. Wag lang natin kukontrahin. Ang araw ay binubuo ng dalawang elemento. Element po matatawag doon. Bahagi. Okay? Gabi at liwanag. Araw. Day and night. So yun po yung isang talata dyan. Ano pa? Bilang 13:23. At sila'y dumating sa libis ng school at sila'y
pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas. Ang Hebrew word niyan ay ikad. Bakit hindi yakid? Ikumpol kasi. Pag sinabing kumpol, nilang isa yon. Isang kumpol yon, kaya ikad. Kaya anong sabihin na ang Diyos ay isa, ay hindi pala sulo pagdating sa personality o personalidad. Kaya nga, puntahan natin, ikad in reference to God. Ito po, Zacarias 14:9. At ang Panginoon magiging hari sa buong lupa, at sa araw na yaoy magiging ang Panginoon ay isa, at ang kanyang pangalan ay isa. Nako, ito, kung hindi ho natin i-apply yung ating pinag-usapan, laki problema. Bakit? Sabi rito ni Zacarias, isa sa propeta ng Diyos, yung Panginoon daw magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaon, magiging ang Panginoon ay isa. Tandaan niyo po ito, mga kapatid, ha? Doon sa problema sa word na Trinity dahil sa salitang isa, tapos tatlo pala. Tandaan niyo po, yung Panginoon ay ang Panginoon magiging hari sa buong lupa, at sa araw na yaon, magiging ang Panginoon ay isa, pati yung kanyang pangalan. Isa na lang. Hala, kung i-apply natin yon, pag sinabing isa-isa, ay, subukan natin kung uubra. Malamang yung gagamit ng ganong katuwiran, hindi rin papayag. Bakit? Tingnan nyo. Dito sa unang Korinto 8:6, ito ang nakasulat. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang. Ayun! Isang Diyos lamang. Sino yon? Ang Ama. Okay, di ba? Kaso lang, may karugtong. Ito problema no? Nabuhat sa kanyang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kanya, at isa lamang Panginoon, si Hesukristo. Tingnan niyo po, mga kapatid. Sino yung Panginoon dyan? Na isa? Si Kristo. Tanong, yung Ama, Panginoon ba? Kung susundan natin yung isa lang talaga, hindi na Panginoon ang Diyos, Ama. Kasi ang Panginoon, isa lang, si Kristo lang yun. Mabubukya. Bakit pagdating sa Diyos, kailangan ng Ama lang ang Diyos? Bakit pagdating sa Panginoon, tanggap naman ang Ama Panginoon, si Kristo, Panginoon din. Sabi dyan, isa lang si Kristo. Lalabas tuloy ngayon, kung babalikan natin yung Zacarias, yung Panginoon doon, na darating ang araw, maging isa lang ang Panginoon, si Kristo na lang yun. Hindi na Panginoon yung Ama. O, kita nyo na, problema. Nasusundan nyo pa ba, mga kapatid? Nasusundan nyo? Pag malabo, ulitin natin. Ito ho yung magandang pag-aaral na huwag natin uunawain sa ating sarili. Okay? Kasi kung ipapairal, hindi isa nga ipipili, isa talaga. O sige, hindi gamitin mo ito. Gamitin mo yung Zacarias, tapos unang Korinto 8:6. Sino yung Panginoon na magiging isa? Si Kristo na lang yun. Hindi na Panginoon ang Ama sa inyo. Hindi rin papaya. Di, kahit may salitang isa ang Panginoon, hindi rin pala isa, dalawa pala. Lalo na, may talata din. Ang Espiritu, Panginoon din. Di ba? Napakaliwanag ho ang ating pag-aaralan ng tama. Kaya, lalabas to yun, mga kapatid, yung pong binabanggit dito sa Deuteronomio, tingnan nyo, ha? Dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Hala, yung hindi naniniwala na Diyos si Kristo, patay na. Kasi si Kristo pala yung Panginoon, at yung Panginoon na yun, Diyos. O kaya dapat talaga tanggapin si Kristo, Diyos, Panginoon. Na-solve natin ngayon yung salitang isa. Naintindihan na po natin. Huwag na kayong problema. Isa, bakit tatlo? Mamaya, dagdagan natin para maliwanag. Punta tayo. Plurality of person in one God. Sa Genesis chapter 1 verse 26, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Let us make man in our own image. Pag sinabi, let us, singular o plural? Ilan ang gumawa, ang lumika sa tao na Diyos? Plural. Ilan pala ang Diyos? Hindi na natin problema, na-explain na natin Di ba? So, ibig sabihin, mga kapatid, nakita na ho natin ng formula. Hindi na tayo ngayon malilito. Itong Diyos na ito, ang Hebrew niyan, yung word na God or Diyos ay Elohim. Mamaya i-explain natin yan. Dito sa chapter 3 verse 22, inulit at sinabi ng Panginoong Diyos, narito ang tao'y naging parang isa sa atin. Nung nagkasala ang tao, sabi ng Panginoon, pag kumain kayo, mabubuksan yung isip, magiging para kayong Diyos. Kumain niya, nilabag, naging parang isa. Sino ang kaatin dyan ng Diyos? Di kasi nga, Elohim. Yung salitang Elohim ay plural. Pag nag-aral, parang English din Di ba? Sa English ay, pag may S sa dulo ay plural. Pero depende rin yon sa sentence. Dahil meron ding singular, pero may nilalagyan ng S, depende nga sa pagkagagawa ng sentence. So, ibig sabihin, nagdidetermina ang dulo kung ano yung pinag-uusapan ayon sa context, kung plural ba or singular. Pag may I am sa dulo, I am, plural yan, plural. Kaya may salita, mamaya, babasahin ba, ma-advance natin to. So, tingnan po ninyo,
may ginamit sa Bible na Diyos, singular, hindi Elohim ang ginamit. Ito po, Marcos 15:34. At ng oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sino tinatawagan niya? Yung Ama. Hindi siya kasama ron, kaya hindi Elohim. So nakita niyo? Kasi kung Elohim, kasama siya doon, hindi naman pwede. Siya nga yung tumatawag doon kasi nasa katawang tao siya. So, yung sa Aramaic, Eloi. Ang katumbas niya sa Hebrew ay El, singular na Diyos. Kaya pag Elohim, hindi sulong Diyos yun ang tinutukoy. Pwedeng kasama dyan yung anak or Holy Spirit. So, tingnan nyo, para patunayan ho natin sa inyo mga kapatid. Yung Greek lexicon, pag sinabing lexicon, ito yung dictionary, Bible dictionary. Yung pong word na Eloi, dyan. Tingnan po ninyo, pag nag-aaral, bagaman medyo mahirap kasi ito ay medyo malalim na, gumamit na po tayo ng semantics. Pero yung Eloi na yan, nilagyan ko ng guhit. Yung Eloi dyan, noun, vocative, singular. Yan po yung tinatawag na parsing sa Greek. Sinasabi sa pag-aaral ng mga scholar kung plural ba or singular yung tinutukoy. So yung tinatawag ng Panginoon doon ay singular. Hindi Elohim. El. Okay? Samantalang, itong nasa Deuteronomy chapter 6 verse 4 na iisang Panginoon dito na Diyos, kung ipaparsing natin yung Hebrew, ayan, makikita natin, God, plural po siya. O, nakita nyo, mga kapatid? Plural siya. Yun yung Elohim. Napatunayan na po natin. Hindi ho gawa-gawa ko lang yan. Hindi. Ginawa ko yung PowerPoint. Pero ginamit ko po bilang basihan yung mga nag-aral ng malalim. So ngayon, tayo. Pag sinabing Diyos, titingnan natin yung original. El ba yan, singular, or Elohim? Kaya yung lumikha ng langit, hindi mo nakakapagtaka na bakit sa bagong tipan sinasabi na si Kristo yung lumikha? Pero, hindi ba kasamang Ama doon? Ang lumikha ng langit at lupa, Diyos Kaya ibig sabihin, kasama yung anak at espiritu doon sa tinatawag po nating kadyusan. Kaya nga, pagka hindi po ito ang naging paraan ng explanation, gagawa na lamang po ng paraan para kalikutin yung talata sa Biblia. Dahil sa hindi naintindihan, hindi naipalawanan yung salitang isa, ay hindi pwede maging Diyos si Kristo, magiging dalawa. Mali na. Tayo, na-explain naman natin. Kaya halimbawa, tulad nitong nasa Hebreo 1:8, ngunit tungkol sa anak ay sinasabi, ang iyong luklukan o Diyos ay magpakailanman at ang sitro ng katuwiran ay isang sitro ng iyong kaharian. Ang ginawa ng iba dyan, ay hindi Diyos si Kristo dyan. Yung Diyos dyan, yung luklukan. Ay di dalawa na rin yung Diyos, isang nakaluklok at isang luklukan. Kita nyo na, mga kapatid? O ito pa, Juan 5:20, ang linaw po dyan. Diyos talaga ang anak Nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos. Sino yon? Si Kristo yon. At tayo binigyan ng pag-aunawa upang ating makilala siya na totoo. At tayo nasa Kanya na totoo. Sa makatuwid ay sa Kanyang anak na si Jesucristo. Pinangalanan pa talaga Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Ay hindi matanggap yan, hindi po pwede. Anong ginawa? Ayon sa talata, yung Diyos may anak. Kung si Kristo Diyos, sino ang anak niya? Dinaan sa tanong para mabago yung talata. Ang subject matter, yung anak ng Diyos, at yung anak ng Diyos, tunay na Diyos. Hindi naman pwedeng Diyos-Diyosan yon. Kaya sa tunay na Diyos na sinasabi sa 17:3 ng Juan, na ito ang buhay na walang hanggan, ang makilala ikaw, at siyang yung sinugo, kasama ang ating Panginoon doon. Ngayon, kung ang pagkakilala mo ay hindi Diyos ang ama, ang anak, ay delikado yung buhay na walang hanggan. Tagapagligtas pa man din yon. Tapos mali yung pagkakilala natin. Di ba? So, yan ho ang ating sagot doon sa tanong na yon na napahaba. Pero maganda kasi dapat maintindihan. Maliw na ho ba, mga kapatid? Sigurado kayo, malinaw? Edi kung meron pang nalalabuan, mag-follow up. O kaya mayroong ibang tanong. Sige po, meron kayong ibang question?